Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ito po, no? Actually, butata po si Abante kay Davila. Pero ang mas malalim po nito, nalantad po nila yung mga investigation. Kaya pala ganun, no? Kaya sila karamihan pala, no? Sa hinuha lang natin. Sa nakita natin na attitude nila kasi parang normal lang sa kanila kung i-deny nila, no? Parang sanay na sila. Hindi naman namin siya dinidiktahan. Kinausap lang namin. Iba po talaga pag yung mga hindi abogado, nagtulong pa sila, nag-press con eh. Yan talaga, no? Sana, kung matagal na kayong mga congressman, no? Kahit hindi kayo abogado, pwede po niyong pag-aralan yan, no? Yan po, butata, si Abante kay Davila, pero nilantad niya yung buong. Ngayon, may duda na tayo sa buong Quadcom investigation at may duda na rin tayo sa lahat po ng investigasyon nila dyan sa Kongreso, no? Lacson, nako, napakamalas mo naman Lacson, no? Yung pag-aalaga mo na, alam mo, yan, lumabas na yung pagiging anti-Duterte ni Lacson. Alam nyo, yung paulit-ulit ako, alam ko marami po na mga pro-Duterte kasi alam nyo naman, di ba, si Pangulong Duterte, alam naman natin na yung tapang niya, yun yung hinahanap eh. Siyempre, naghanap din tayo ng mga kandidato na parang si Duterte rin. Okay po yan eh. Yung nangyari po na nilantad ni Lacson yung sarili niya. Hindi na mahirapan si Badong. Kusa na siyang nagsunog ng sarili niya. Kasi ang dami pong pro Duterte na nahahatak to si Lacson. Kahit pa paano kasi na, di ba? Ang instance niya parang hindi siya kasama dun sa mga anti-Duterte. Minsan parang nakakabilib pa yan, no? Pero siya na rin po. Hindi na po ang mahirapan si Badong. Hindi na kinakailangang siraan. Siya na rin po ang naglaglag sa kanyang sarili. Kasi aminin natin na tindi. Sila ni Tito Soto, maraming buboto sa kanila before na umepal siya rito. Si Lacson, maraming buboto, pakiramdam ko, ng mga pro-Duterte. Yan kaya ako nananawagan na straight tayo. Kasi baka makapasok yung mga katulad ni Lacson, katulad nila Tito Soto, buti na lang. Nagpakilala na siya ay anti-Duterte. Kaya alam nyo na ngayon, no? Alam nyo. At syempre pa, ang pinakamalaking anong tawag dito? Attack dog. Ayan, gumana na naman. Si Quezzo, Waiter Escudero. Alam mo, ako, tansya ko ang tansya ko dyan, plano nila yan, di ba? Ito, plano nila tong, ano na to yung investigation on war on drugs. Masyado yung in-underestimate si Bato, lalo na si Senator Bato. No? Ang sa tingin nyo, kayang-kaya na yan, ang mga putya, kumbaga, panggulat yung mga guest nila eh. Yung una nilang mga pinatawag, panggulat, talagang eto na yun, kumbaga, todohan ka agad eh. Shell Jokno, Laila de Lima, tapos si Coco Pimentel ano rin sa kanila, anti-war on drugs din, lahat, no? Tapos sa kabila lang, si Bato lang, tsaka si Duterte. Tansyado kasi siguro ni Kiss, kayang-kaya ni Coco Pimentel, ni Laila de Lima, nila Ontiveros, etc. Yan ang maling akala. Tapos naghabol si Kiss. Napagalitan ka na naman ba ng amo mo, Kiss? Napagalitan ka na naman.
ng mga amo mo? Bakit wala ka ron? Bakit hindi mo hinawakan? Siyempre ano, 'di ba? Kaya hindi siya yung namuno dun sa investigation. Kunwari Senate President talaga na hindi siya makikialam. Alam mo, ang problema sa'yo, Chis, simula pa lang na investigation, bakit anti-war on drugs ka agad? Ha? Bakit ang bias mo kagad kitang-kita na? Isang araw pa lang yung investigasyon, no? Anti-war on drugs ka kagad, anti-Duterte ka agad. Grabe talaga. Alam nyo na, pag waiter, wala kang delikadesa. Yan po ang mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kung ano na lang po nauna rito sa kodigo ko. Ito po, butatang-butata, no? Hindi makapaniwala si Karen Davila. Alam nyo, dapat, no, yung pagbisto sa inyo na ni Colonel Grijaldo, no? Yung binisto kayo sa Quadcom, si Abante tsaka to si Dan Fernandez. Instead na manahimik kayo at planuhin nyo, ang treatment ng dalawa na to, ang tatalino nila no? Si Dan Fernandez tsaka to si Abante, feeling nila super tatalino sila. No? Pa-interview agad. Hindi muna kumonsulta sa abogado, no? Na ano yung mga baka mali yung ginawa talaga nila. Wala silang ideya. Kala nila kaya nilang itokis eh. Hindi pumayag si Karen Davila. No? Ang ganda ng interview, natuwa ako. Paminsan-minsan natutuwa ako rito kay Karen Davila eh. Bukod sa maganda na. Hindi, may mga topic siyang ganito yung hindi niya matiis. No? Yung hindi siya papaya, kumbaga kahit papano yung mga reporter na yan, hindi naman talaga makakatiis din niya na harap-harapan. Sinabi ni Grijaldo, miniting sila. Wala nakikita si Abante tsaka si Dan Fernandez na mali sa ginawa nila. Dalawa lang yan eh. No? Dalawa lang po kung bakit wala silang nakikitang mali sa kanilang ginawa. Una, hindi talaga nila alam. Ikalawa, sanay na sila. Sanay sila na lahat ng mga hindi lang nila minsang ginawa to. Alam mo yung nakasanayan mo na. Hindi mo lang minsang ginawa. Pero hindi rin ako abogado. Kaya lang, obvious naman. Testigo niya yan eh. O hindi nga testigo, resource person. Kaya kayo nag-iimbestiga, 'di ba? Para mapalabas ninyo ang katotohanan. Tapos umamin kayo na private, kayo ay kinausap ninyo yung titistigo sa private. Siyempre, i-deny nyo na. Pero i-deny na, ang problema, pati pagdi-deny nila, ang dinideny nila, yung ginigipit nila si Colonel Grijaldo. Yun na nga yun eh. Ano yung purpose? Di ba? Ano ba mga grade 3 ba lahat ng mga Pilipino sa tingin nyo? Sa tingin nyo, hindi marunong mag 1+1 yung mga Pilipino? Yung sinabi ni Grijaldo, mas makatotohanan kaysa sa sinasabi nyo. Hindi nyo ginipit, hindi nyo gustong impluensyahan. Pinakita nyo, ito yung ano ni Garma. Ngayon, nagbubuhol-buhol kayo, sinasabi nyo,
Eh, sila yung gustong makipag-usap sa'min, eh. Si Garma yung gustong makipag-usap. Si Garma ba tsaka si Grijaldo pareho? Sabi nga magkaklase, eh. Ayaw ni Grijaldo. Ang pakiramdam niya, no? Siya, PMA ba si Grijaldo? Hindi ko na matandaan kung PMA siya. May mga honor yan, mga opisyal ng ano yan, ng yun naman talaga ang treatment nyo sa mga opisyal ng yung Quadcom. Yung officer, grabe po kung mag-ano yan. O, PNP Academy, grabe po kung tignan nila yung sarili nila. Mataas po yung tingin sa kanila ng mga pinamumunuan nila. Pero ang tingin nyo, kayang-kaya nyo yung mga police officer na diktahan. Alam nyo po, hindi po direkta. Yung pang-i-impluwensya po sa isang testigo o sa isang resource person, hindi po yan lang sabihin na sinabi ko ba sa'yo na o pinapirma ba kita? Hindi naman po ganun eh. Sapat na yung miniting nyo siya ng private. In the first place, bakit nyo siya imi-meeting ng private? Kaya ako kay Pangulong Duterte, yung Garma, buhat nung nahawakan ninyo. Tapos umiiyak nung nagsasalita. Ang dami ng duda ngayon sa Quadcom dahil sa ginawa nyo. Hindi nyo makitang mali yun. Wala kayong nakikitang mali. Yung resource person, bawal impluwensyahan yan. Lahat ng testigo, bawal impluwensyahan, lalo na kung kayo yan. Hindi naman daw sila korte. Nakita niyo yung mga paliwanag? Na kesyo-kesyo, hindi naman sila korte. Eto huling-huli sa abante rito. Eh. No? Hindi, madam, hindi lang po, Ma'am Tesrinon, hindi lang po yung tinatakot na contempt eh. Iba po yun eh. Pag ikaw miniting ka ng tapos inooperan ka, hindi po kinakailangan na ooperan kita na magiging general ka. Hindi po eh. Yung mga pahiwatig, sapat na yun. Matupad man o hindi. Di ba? Ilang taon ka pa ba sa serbisyo? 4 na taon pa. Pwede ka pa maging general niyan. Mga tipong ganun, suggestive. No? Dalawa yung hindi lang po negative yung pamemressure. Pwede ka ring ma-pressure na gaganda pala kinabukasan ko. Ito lang, ika-corroborate ko lang. Tandaan nyo po, walang bigat yung sinasabi ni Garma kung wala po magko-corroborate sa kanya. Ngayon, lahat po na magko-corroborate kay Garma sa mga ginawa ni Garma, sa mga maski yung testify ni Garma, questionable na sa mga tao kasi nakita, hindi nyo naman dininay. In fact, inamin ninyo, napakahusay yung dalawa ni Dan Fernandez. Akala nyo, nasa Congress kayo na pag tumutol kami, makukontempt nyo kami. Nasa labas kami ng Congress eh. Malaya kami makapag-isip eh. Kaya naming i-1+1 yan eh. Di ba? Ang pinahamak nyo, yung buong Quadcom. Talagang yung kredibilidad ninyo sa pag-iimbestiga. Ibig sabihin, wala silang nakikitang mali na kinakausap nila yung mga resource person. Kahit ba sabihin nyo, hindi nyo direktang pre-measure eh. The mere fact na kinausap nyo ng private, may intention kayo. Huwag nyo sabihin, bakit nyo kinausap? Wala lang, trip nyo lang. Anong trip-trip? Hindi trip-trip yan. Kaya, gusto nyong pasamain lang yung mga Duterte, pero mas kapanipaniwala yun dito sa Senate. No?
okey din 'yan, yung ginawa ninyo pa-interview kayo ng pa-interview. Bakit saan ba mahuhuli yung mga isda, 'di ba? Nahuhuli ang mga isda sa lambat. Nalambat ka. Eto, eto nakakatawa si Dan Fernandez. Huling-huli na nga kayo na may ginawa kayo, kinausap ninyo si Grijaldo, pumalag yung gusto niyong, magsinungaling, 'no? Pumalag. Tapos eto pa sasabihin ni Dan Fernandez, "I'm appealing to the sense of delicadeza since based on numerous pieces of evidence of our Quadcom committee has unearthed in his comprehensive inquiry into the anti-drug campaign of the previous administration. They are the principal implementers of the brutal campaign against drugs. We believe that the inquiry will be tainted if Senators De La Rosa and Go continue to get themselves involved in it." Ang talino mo talaga, Dan Fernandez eh. Kayo ang direktang inaakusahan ni Grijaldo na pinipressure nyo siya para i-corroborate yung testimonya ni Garma. Tapos ikaw pa yung magganang manita sa Senate. Una, hindi ka miyembro ng Senado. Wala kang karapatan na pakialaman. Kami nga dapat manawagan sa'yo na umalis ka na dyan sa Quadcom dahil putya, pag ganyan na, iba talaga yung mga politiko dito eh. Pinagtatanggol pa nila na wala silang ginawa. Kaya tainted na yan. Kayo ang tainted. Hindi yung Senate. Nagsisimula pa lang. O, balikan lang natin to si Abante. Ngayon, ang sinasabi ngayon, eto sabi to ni Abante yung sinasabi niya na hindi raw kapanipaniwala yung sinasabi ni Grijaldo. Paano ka naman maniniwala sa isang killer? Sabi ni why would someone believe the testimony of a killer? Talaga, Abante? Panay ang tumistigo sa inyo, panay, 'di ba? Yung mga bumira sa 3 drug lord. Ano ba 'yun? Manghihilot ba 'yun? Yung nag-testify na sila yung tumira sa mga drug lord. Hindi rin namin paniniwalaan dahil depende. Pag killer, kaya nga yun Abante, di ba? Ikaw, sa bibig mo na rin na nagmula. Paano mo paniniwalaan yung mga killer? Paano mo paniniwalaan yung mga ganyang uri ng testigo? Bakit ang mga testigo nyo panay ganyan? Bakit yung mga testigo nyo panay involved dun sa krimen? Di ba? Yung mga pinagbibintangang involved, una, pinagbintangan nyo muna si Garma eh. Galit na galit kayo kay Garma, kino-contempt nyo. Nung bumaliktad si Garma, maawa naman tayo kay Garma. Puta, bigla nakakaawa na si Garma eh. Pag kumampi na sa inyo, nakakaawa na, nakalimutan nyo na buhol-buhol na po talaga. Pati salita ko, buhol-buhol na rin. Alam niyo, nag-uunahan sa utak ko, mas mabagal yung bibig ko kaysa sa utak ko. Nakarating na ako sa mga pasikot-sikot, kaya nagkagulo na eh. Sa madaling salita po, tainted na yung Quadcom na yan. Hindi sa kagagawan ng mga testigo, kundi kagagawan mismo ng mga miyembro nyo. Akalain nyo bang makipag-usap kayo? No? Makapag-usap kayo sa mga ayaw naman makipag-usap? Nag-request daw si Garma. Si Garma nag-request. Si Grijaldo ba nag-request? Hindi naman nagre-request si Grijaldo. At marami pang iba. Sa madaling salita, nawili kasi to si Abante, no? Dahil akala niya lahat ng media kakampi nila.
pa-interview nung binabanatan nila si Inday, kakampi nila lahat ng media, eh. Pero ngayon, alam niyo po ang maganda rito, ang dami na pong media bumabaliktad na, eh. Napunan niyo ba? Buhat po nung pumalpak na naman dito sa Bagyo, ang dami na pong pumupuna ng mga kapalpakan nitong administrasyon na 'to. Kasi hindi habang panahon kayong sasaluhin ng media. Tandaan niyo meron din silang pinoprotektahan na hanap buhay. Kasi 'pag inayawan sila ng mga tao rin, nare-realize nila 'yan, eh. Bumababa ang kanilang yung bumababa po yung yung mga naniniwala sa kanila. Eh, kung balita ang pinagkikitaan niyo tapos bumababa yung tiwala sa inyo, wala na, mag-a-advertise talaga diyan. Hindi naman. Hindi naman bumaliktad na agad. Ibig ko sabihin, mayroon na silang semblance ngayon na pagpapakita sa tao na parehas kami. Hindi, dati talagang all out, eh, hanggang sa panahon ni yung kay BP Sara, eh. Talagang antay sila lahat sa kay BP Sara, eh. Pero itong very obvious, no? Yung very obvious na isa pang problema nyo sa Quadcom. Yung mga testigo, ayaw nyong padaluhin dun. Eh, kahit hindi kami nag-iisip, eh. Kahit kami, nalaman niyang kay Abante na kinakausap nyo direkta, may pag-amin na sa 2 congressman, ano ngayon ang iisipin namin? O iniisip namin bakit hindi nakadalo? Di ba may hinahanap si Guban at iba pa? Di ba? Hinahanap nila ba to? Bakit hindi nyo maipahiram yung mga testigo nyo na pabor sa kwento nyo, pabor sa kwento ng Quadcom, bakit hindi nyo maipahiram sa Senado? Ang laking question yan. Bakit wala si Garma? Bakit wala si Espinosa? Bakit wala si Guban? Di ba? Kino-question kayo ng mga tao ngayon. Alam nyo, sa kapanonood ng mga tao, dati konti lang kami matalino, eh. Biro lang po, ha. Pero sa kanonood ng mga tao, sa mga vlogger at sa mismong mga hearing, putya, gumaling na po yung mga tao, eh. Miski sa batas, humusay na po, eh. Kaya hindi nyo na po, sa totoo lang, hindi nyo na maloloko yung mga tao. Okay. Ito po ang sitwasyon. Gustong palabasin nitong mga pro-admin, senators at iba pang mga politiko na umamin na raw. Umamin na si Tatay Digong. Umamin na sa responsibilidad, sampahan na ng kaso. Di ba? Lahat ng mga anti-Duterte, iisa yung sinasabi. De Lima, Chis Escudero, lahat po ng tao na umamin na. Dapat makasuhan na. Umamin na. Dapat may gawin na yung DOJ, umamin na. Ano yung inamin ni Tatay Digong? Ano yung responsibilidad niya? Umamin siya na responsibilidad niya yung war on drugs. Ang pag-intindi nyo, dahil pare-pareho kayong walang alam sa batas, yung mga pumapalag na okay na, kita nyo, walang abogado nagsasabi na makukulong na si Tatay Digong. Eh, ano ba inamin ni Tatay Digong? Inamin niya ba na pinatay niya si Kian at kung sino-sino pa? Ang responsibilidad niya, yung war on drugs, kanya yan. Yung mga illegal, nakita niyo ba? Sikat na si Cristina Gonzales, si Kring Kring. Napapanood ko na yung sinasabi. Opo, tulak po kami. Yung amin pong binibenta galing po sa pulis. Napakita sa tao na yung mga namatay sa war on drugs, marami, lalo na sa simula, ay galing
dito sa mga ninja cops na naglilinis. Hindi lang po ninja cops, mga sindikato rin mismo. Ang ganda nga eh. Kaya ngayon, alam nyo na kung bakit hindi nila hinaharap yung mga nagsasabing biktima sila. Bakit yung pare ang hinaharap nila? Bakit si Shell Jokno? Di ba? Oh, ya kita nyo, bumabanat na yung Net25. Ano ba yung Net25? Iglesia? Okay, puntahan na natin tong iba pa. Isa pa lang. Ang sarap mag-discuss ngayon. Ito po sinabi ni Tatay Digong malinaw. Ano yung sinasabi nyo na umamin na siya sa mga kasalanan niya? Ito po ang gist ng sinabi ni Rodrigo Duterte. The war on drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. Yan yung sinabi niya. October 28, 2024. Naintindihan nyo ba? War on drugs is not about killing people. Kaya pag sinabi ni Tatay Digong, ang ganda ng paliwanag ni Panelo dyan. Pag pumalpak yung war on drugs, kasalanan ko. Pero pag naging matagumpay, dapat nyo naman akong i-recognize. Sabi ni Panelo, yun yung meaning niya ng I fully, ano na nga yung sinabi ni Tatay Digong, na responsible. Di ba? I fully acknowledge the responsibility to that effect. Hindi ko na matandaan. Okay. Ito po ang mga ano nila ngayon. Ito na ngayon ang mga propaganda nila. Sabay-sabay po to. Abalos takes up cudgels for Marcos admin, cites big trap in crime figures. Mababa daw po yung crime rate ngayon kaysa nung panahon ni Duterte. Hindi, no? Bira pa rin eh. Ito po teka muna, gusto ko muna yung kay Lacson. Ihuli na natin to si Chis Escudero. Ayan. I and I alone will take full responsibility on the war on drugs. Ang kahulugan nila, ayan na, umamin na si Digong. Kasuhan na yan. Ang inamin ni Digong, siya yung full responsible sa war on drugs. Ano naintindihan nyo? Ang war on drugs ba ay mali? Kaya dapat nga ipagtayo natin siya ng bantayog kahit buhay pa siya. Dahil sa husay ng war on drugs. Ano mga na-establish natin sa war on drugs? Bumaba ng 70% ang crime rate mula nung nagsimula si Tatay Digong. 70%. Ang laki. Okay, eto ngayon. Mamaya na, balikan natin yan. Si Ping Lacson muna. Sabi ni Ping Lacson, yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, the upper chamber was invaded. Invaded? Nilusog? Hindi. Invaded by the former President of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name, Reza Hontiveros. Mga kapatid, alam nyo sa sinabi na to ni Lacson, no? 'Di ba? Hindi nakapagpigil, no? Binanatan niya na si Tatay Digong na. Anong ibig mo sabihin? In-invade ni Tatay Digong at nagkalat? Binastos ba niya yung Senate? Sanay kasi kayo sa Senado na bawlang ng baw sa inyo lahat ng mga resource person eh. Karapat dapat sa isang president 25 tatakbo ka re-election.
Marami. Ako, eto po totoo yung sinasabi ko, straight natin. Kung meron akong 2 politiko na sa tansya ko iboboto ng mga pro Duterte, si Lacson tsaka to si Tito Soto. Kaya sinasabi ko nga, may chance naman sila na maging pro Duterte, di ba? Bakit sila kumampi kay Marcos? Kahit maganda pa mga sinasabi nila. Si Tito Soto, bumira na, di ba? Binira niya na si Inday Sara. Eto, bumibira ngayon kay Tatay Digong. Pinagtatanggol si Ontiveros laban kay Tatay Digong. Alam nyo, sa totoo, kayong dalawa, buti na lang nangyari itong mga to. No? Nalantad po. Dalawa po yung nalantad kahapon Nalantad na yung tingin namin palang walang silbi, pag panahon pala ng labanan, katulad ni Robin Padilla at saka ni Bato de la Rosa, putya, maaasahan pala ni Tatay Digong. Talagang tama yung sinasabi ni Badong na lahat yan, kahit hindi nyo kilala, basta kumampi kay Tatay Digong ngayon, dapat iboto natin. Hindi yung sasabihin ng, di ba, matagal na, ako lang yata nagsabi no na mag-straight kayo Alam ko na yan na marami sa mga pro Duterte, iboboto si Ping Lacson tsaka si Tito Soto. Mabuti na lang, kayo na. Mahirap silang mahirap sabihin sa mga pro Duterte, wag nyo iboto si Lacson, wag nyo iboto si Soto. O mabuti naman, kayo na mismo. Kayo na mismo ang nag-erase sa utak naming mga pro Duterte na hindi kayo karapat dapat iboto. At yung sinisiraan na si Bato na hindi raw karapat dapat iboto dahil hindi sila naligayahan sa kung saan mang gusto yata nila si Bato ang mamuno na revolusyon Kitang-kita po natin na hindi po, kaya nga lahat kasama si Kibuloy, hindi ang sinasabi ko nga straight nga kasama si Kibuloy, si Vic Rodriguez, si Chavit Singson, masisigurado ba natin na pag nanalo yan, maaaring bumaliktad? Sa 3 pong nanalo o 4 na panalo, 1 bumaliktad. Swerte, may 3 natira. Okay na tayo ron. Kaysa naman, hindi ka tumatakbo under ng Duterte. Di ngayon pa lang, nakita nyo ba yung mga hindi tumakbo under Duterte? Nagpakita ba sila ng suporta ngayon? Kailangan yung mga suporta nila? Wala. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi nga tumakbo Aasahan nyo pang susuportahan? Expected natin yung mga bumabaliktad, pero thank you Ping Hindi na ako mahihirapan. Kasi ang hirap magsabi na wag nyo iboto yung mga yan kasi, di ba? Okay, punta na po tayo rito. Katulad niyan, pagkaunawa nila, the harsh truth cannot be overlooked any longer, sabi ni De Lima. President Duterte gave the orders for killings and a death squad truly existed. Tignan nyo. Maganda paliwanag dyan ni Panelo. Pinaglalaroan na lang si Risa. Yung mga sinasabi ni Tatay Digong na may death squad siya, pinaglalaroan niya lang si Risa Ontiveros dahil wala nga alam sa batas Ayon to kay Panelo. In-interview siya ni Jojit ngayon. Yun yung ginawa ni Tatay Digong. Wala siyang inamin na krimen. Pinaglalaroan niya lang Parang natatandaan niyo yung sino yung campaign donor niyo. Akala ko nga yun yung isasagot ni Tatay Digong Yung sinabi, sino-sino po yung mga death squad niyo? Si Emilio Aguinaldo. Akala ko yun yung yun yung sasagot niya. Pinaglalaruan lang po. Ang ganda nga ng sinabi ni Tatay Digong, hindi kasi marunong makinig si Risa Sabi niya, mismong yung mga
kriminal ang kanyang death squad, di ba? Yung kriminal mismo yung kanyang death squad. Oh, alam niyo na yung nangyari. Anyways, tapos na tayo rin. Punta tayo rito kay Kiss. So, ito si Dilima. Wala ka namang karapatan na magsabi na sabi ko na meron talagang death squad. Ang tagal mo nag-imbestiga, madam. No? Ano sabi sa ni Jinggoy? Incompetent ka. Mr. Chair, objection, hindi po siya incompetent. Mael po siya. Katunayan. Dilima po siya. Okay, punta na tayo rito kay Chis Escudero. Eto tignan mo paano mo i-operationalize yun? Yan ang tanong ni Senate President Chis Escudero. Kasunod ng pag-ako ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na responsibilidad sa war on drugs na kanyang administrasyon sa pagdinig ng Senado nitong Lunes. Okay. Eto po, nag-press conference po siya. Ang tanong ko sa iyo, Chis, isang araw pa lang Senate President ka 'Di ba? Dapat may semblance kayo na parehas ako. 'Di ba? Dapat ang pinapakita mo sa tao, hindi ako makikialam diyan. Sa pamumuno yan, hindi ako mang-impluwensya bilang Senate President. Hayaan ko yung mga senador na mag-imbestiga. Bakit ka nagpatawag ng press conference at sinisiraan mo na kagad yung war on drugs ni Tatay Digong? 'Di ba? Napaka-unfair naman nun. Bakit pa kayo nag-imbestiga? Dapat nag-press conference ka na lang. Masyadong patawa Pakinggan lang natin ng ilang bahagi. Hindi ko papakita kasi pag-aari ito ng iba Marami na nagki-claim ngayon ng buwisit na mga pag nagamit mo yung nila, kiniklaiman ka na kagad. Ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito. I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ng mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon 6 na taon ang kanyang termino, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Sir, bakit nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, hindi ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matobato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Time kasi ni Duterte pa yun, sir. 2 kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya Okay. Tignan nyo bakit hindi ikaw magsampa ng kaso? Alam mo pala. Pero abogado siya Nakita nyo po yung pagkakaiba ng abogado tsaka hindi abogado. Marami po yung mga young guns sinasabi, sampahan na ng kaso yan. Sampahan na ng kaso, umamin na Ano yung namin? War on drugs. Ang war on drugs po ba ay mali?
Hindi naman eh. Kaya nga gusto ni Pangulong Duterte, alam nyo, welcome kayo lahat. Yung mga gunggong, yung mga young gunggungs, welcome kayo. Ito, abogado si Chis Escudero. Kaya nagtatanong, bakit wala nagsasampa ng kaso? Abogado si De Lima. Nag-conduct siya ng investigasyon. Bakit walang kaso? Hanggang ngayon. Nagtanong si Duterte, hinahamon kayo. Nagtataka nga ako bakit wala pa rin akong kaso. Di ba? Yung sinasabi ni Tatay Digong na pag-aralan niya na walang kaso dahil legal galing sa presidente na mag-conduct ng war on drugs. Saka panonood sa media, saka abogado po yan si Chis. Saka yung mga tao akala nila umamin na. Umamin saan? Sa war on drugs na siya ang pinaka-arkitekto nun. Hindi kung sino-sinong general, hindi kung sino-sinong pulis. Kaya niya nga inaamin, gusto niya magkaso kayo. Si pinaglalaroan na nga ni Tatay Digong eh. Meron akong ibig sabihin, naaral niya na yan, pag nagkaso kayo, mapapakita niya, ang ginawa ni Tatay Digong, pinakita niya muli sa madla, yung nakalimutan na natin na maganda ang epekto ng war on drugs. Yun po yun eh. Maganda po epekto ng war on drugs. Taliwas po sa gusto nilang palabasin. Si 40%? 40% ng parang hindi ko na hindi ko na nakita nag-comment si Ma'am Tess Renon. Ma'am Tess Renon, hindi ko po kayo baka nagtampo, hindi po ko kayo binara. Inaayunan ko po kayo at hindi lang po yun ang sinabi ko. Baka nagtampo, hindi ko na nakikita nagko-comment eh. Tama po yun, dinagdagan ko lang yung gusto nyo ipunto kanina. Baka bigla minsan nakakatampo pa. Nirecognize ko lang po kayo na hindi ko na nakikita eh. Baka nagtampo ka ako. Okay. Ang point lang dito, pinasamahan nyo kasi yung war on drugs eh. Anong ibig mo sabing operationalize? Hinahamon nga talaga kayo na mag-conduct kayo. Hindi ko alam kung nagtampo. Ayan. Hindi wala nagtatampo, nakikinig. Di ba? Hinahanapan niya rin ng butas si Tatay Digong. Kaya lang wala talaga siyang makita bilang abogado. Kasi ano ba yung masama sa sinabi ng Pangulo ng Pilipinas? Pag nanlaban, unahan nyo. Alam ni Tatay Digong yung pinaglalaroan niya lang si Rayson Tiberos dahil alam niya walang abogado. Gusto lang ipakita ni Tatay Digong, wala kang alam eh. Hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente. Okay. Yan yung, eto pang isa. Ngayon, pareha sila ngayon lumabas tatlo po nagsasalita ngayon. Kasi, ang dating po sa tao, nga no, ang epekto po ng paglabas ni Tatay Digong, muling nanumbalik sa atin, na maganda talaga yung war on drugs dahil tumahimik ang Pilipinas. Di ba? Yan yung naramdaman nyo, kaya tuwan-tuwa tayo kay Tatay Digong. Namimiss na natin, no? Na-miss na natin yung totoong epekto ng war on drugs. Hindi yung sinasabi ng Quadcom, hindi yung sinasabi ng media. Ang totoong epekto ng war on drugs, tumahimik sa kapaligiran, tumahimik sa mga komunidad, lalo na sa komunidad nating mga mahirap. Nawala talaga, literal. Literal na nawala yung mga siga. Literal na nagbagong buhay yung mga adik. Marami pong adik na nagbagong buhay. Okay. Ngayon, para ma-counter yan, ngayong araw, 3 pinuno yung nagsasalita na mas maganda yung crime rate ngayon sa panahon ni Marcos, unang 2 taon ni Duterte at unang 2 taon ni Pangulong Marcos. Mas maganda raw yung crime rate ngayon. Naniniwala ba kayo? Okay.
Alam nyo, mahirap questionin pag datos eh. Pero tandaan ninyo, yan, pinagmamalaki ngayon ni BBM, maganda yung crime rate ngayon, mas tahimik ngayon kaysa nung panahon ni Pangulong Marcos, Pangulong Duterte. Eto si Chis Escudero, may sinabi din, tsaka wag na nating, wala namang katotoran yan si Abalos, eto na lang si Chis Escudero. Pinapack check niya. Yan. Bumaba daw ang krimen nung panahon ni Digong. Totoo pong bumaba yun, no? Kahit na baliktarin nyo ngayon. Ngayon, ang sinasabi niya, pakinggan na lang natin na magalit naman kayo kahit papano. Maikli lang naman to, mas maikli to. Ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagdedebate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre okay bumaba daw yung krimen nung EJK. Di ba? Yun yung pinag-uusapan eh. Bumaba ang krimen. Naniniwala ba kayo nung panahon ni Tatay? Kita mo yung termino niya, EJK Bakit EJK? Bakit hindi war on drugs? Senator Chis. Napaka-bias mo naman. Ang EJK po, extrajudicial killing. May umaamin po ba na nag-EJK? Wala. Ang inaamin po, meron po ba umaamin na war on drugs? Meron. Huwag mong pagpalitin. Huwag ka manloko ng tao, Kaylay. No? Huwag mong lolokohin yung tao. Iba yung EJK sa war on drugs. Naintindihan mo? Magkaiba yun eh. Di ba? Okay. Ang tanong, yung bang war on drugs, bumaba ang krimen? Kayo po. Kayo po. Man ng PNP at nararamdaman natin. Nararamdaman po natin. Sige, ipapack check niya raw. Kumuha raw siya ng data. So yung unang 2 taon lang, tandaan nyo, sinimula ng war on drugs of 2016 pa lamang. Anong date? Yan ang tama. War on drugs, hindi EJK. No? Baguhin mo yung salita mo. Kasi parang sinasabi mong kriminalidad ni Duterte. Mali po yan. Kayo lang naman nagsabi na EJK yung war on drugs eh. Di ba? Okay. Memorandum ng double barrel, July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Okay, dun. Yan po ba ay bumaba o hindi? Ilan ba dati? Di ba? Ilan ba yung panahon ni Pinoy, yung krimen? Bumaba po mula panahon ni Pinoy. Tandaan nyo po wala pa po si Marcos sa eksena niyan. Tambay pa lang si Marcos noong 2016. Wala naman siyang trabaho eh. Tambay po. Hindi po, wala naman po eh. Hindi naman po nanloko yung datos noong panahon ni Duterte. Tambay pa lang po si Marcos niyan. So, ano po yung datos na sinasabi na bumaba yung krimen? Mula kay Aquino. Si Aquino yung pinagbabatayan natin eh. Di ba? O ngayon, ihalimbawa niya. Ngayon daw, sa unang 2 taon daw ni Marcos, 71,544 lang daw yung krimen. Anong koneksyon? Pag mas mababa ba yung krimen, ito yung sinasagot niya, ginagawa tayong bobo nito eh. Ang sinasabi niya, mas mababa yung krimen ng unang 2 taon ni Marcos. Anong koneksyon nun? Ang sinasabi namin, wala pa naman sa eksena si Marcos nun eh.
Naku, mamaya sasagutin ko yan sinasabi mong mababang crime rate. Pero dito muna tayo. Mula kay Pinoy na grabe yung krimen, nag-conduct ng war on drugs si Tatay Digong, bumaba yung krimen. Masama ba yun? Mali ba yun? Hindi po. Pag sinabi niya bang 71,000 na lang ang krimen ngayon, ano koneksyon? Walang sense yun. Bakit walang sense? Walang ugnayan yun eh. Bakit po? Kasi napapaba na ni Pangulong Duterte yung krimen. Yung 6 na taon ni Pangulong Duterte, bumaba na po yung krimen. Dapat ang pinapakita mo, mula kay Duterte ba, tumataas ba yung krimen o bumababa? Hindi yung mas mataas yung krimen. Natural, panahon nga ni Pinoy, ang taas ng krimen. Napababa nga ni Duterte. At ang nakinabang si Marcos, mababa na krimen. Ako lang, nakikita nyo eh. Ikalawa, putya, ang daming nga namatay na kriminal eh. Ang daming napakulong na kriminal. Ang daming na-stop na krimen. Pasalamat kayo, wala pa nga kayong ginagawa. Putya. Kilay, makinig ka. Lapit mo ulo mo. Ibubulong ko lang sa'yo. Ibig mo sabihin, hindi nga makapagligtas na hindi nga makapagligtas ng mga baha sa mahinang bagyo. Ibig mo sabihin, naisip niya na mapababa ang krimen. Kaya mababa ang krimen ngayon. Naubos na ni Tatay Digong yung mga kriminal. Sa NPA pa lang po, halos ubos na yung NPA. Nakakagawa pa ba ng krimen yung NPA? Wag nyo kaming bulahin sa mga data-data, marunong kaming mag-isip.